Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 2:27 AM. My God, syempre, birthday ni Tita Aster Amoyo, ang host, alam nyo na, ng TikTok with Aster. And of course, isa sa mga veteran na movie writer or showbiz reporter talaga. So, nagkaroon din siya ng maraming talk show noon sa iba't ibang TV station. But anyway, nag-birthday nga siya dyan sa Viva Cafe sa Cubao. So, malapit ito sa Novotel. At syempre, nakita nyo naman ang preparation para sa kanyang birthday. Actually, ang call time ay 6 PM. At maliwanag pa ang 6 PM. Nakita nyo naman, ang daming handa, of course. Dahil birthday nga. Alam niyo si Tita Aster, lagi may pasabog yan. Gustong-gusto niya yung mga ganyan talaga. So, at least ngayon, nakakapag-celebrate na ng birthday. And at the same time, Thanksgiving nga. Ang mga taga-showbiz for the longest time, alam naman natin, walang ganong celebration. Of course, dahil nga si Tita Aster ay online talk show host, kaya yan, talagang celebrity ang dating niya. Even before naman si Tita Aster, celebrity talaga. Actually, nakasama ko siya one time. Like ko naman siya kasama, pero one time nag-grocery kami. Nagkita kami sa grocery, at doon na may mga lumalapit talaga sa kanya at talagang sinasabi na pinapanood ang kanyang show mula noon sa TV at hanggang ngayon. Of course, nakita naman si Evangeline Pascual, the first dapat Miss World noong 1973. Siya ang first runner-up, pero binigay nga sa kanyang crown, pero tinanggihan niya. Panoorin niyo yan sa vlog ko rin. Na-interview ko siyang haba ng interview na yun. But anyways, ayun, of course, ang mag-inang si Jessa Zaragoza and Jada Avanzado. May interview rin ako. I'm sure napanood nyo na yan. Tungkol sa friendship, tungkol sa paghuhugas ng plato ni Jessa na rumeasbak siya sa mga nanlait sa kanya, kung ano-ano pa. So, ang dami naman kasi konting, dito naman sa ngayon, sa social media, konting post lang, ang daming reaction. But anyways, yun nga talaga yun. Mas marami engagement, mas bongga. Kesa naman yung dinededma, diba? So, ayan, of course, si Nino Mulak, mga anak ni Nino Mulak, ayun, si Alonzo Mulak, Patricia Javier, of course. Si Sandro Mulak, yung nasa likod, hindi masyado nakikita. But may mga shots naman, of course. Ito sa upper part, ito. Actually, ka-table ko kanina si Jess at si Jada. So, ayan, nagpuntahan yung mga artista, binate, at nagpa-pictorial, picture-picture. So, ayan, of course, may performance din. Ito, bidang-bida to sa mga BL, diba? Kung napanood nyo ang kanyang mga pelikula, of course. At may mga series din siya noon. In person, actually, pwede siya talagang maging mati ni Idol. Very, ang cute, ang gwapo ng mukha niya. So, at like ito, magbongga rin naman siya mag-perform, magaling kumanta, at sumayaw. Kaya, so let's give him a chance na ipakita talaga, hindi lang yung ganon ng kanyang talent, kundi, marami pa siyang alam. Of course, ayun, dumating si Aramina with husband, and usually ganyan naman sa party. Laging may mga, of course, nakita natin mga fans, and iba actually na masyadong fans. Actually, iba rin reporter, then vlogger pala actually yung nagpapa-selfie. The usual, yung mga ganyan. Of course, ayan si Anthony Dava. Of course, si Patricia, si Baby Go, and si Imelda Papin. Of course, si Evangeline Pascual. Abangan nyo yung mga interview ko sa kanila na matutuwa kayo, no? Na marami silang mga revelation. Ayan, si Mayor Marcos, mama yun So, kaibigan din ni Tita Aster. Ayan, so, eto, mga kapatid ni Imelda Papi. Everyone. Firstly, hindi tayo magkakasya dito lahat. But what's important is, siguro there will always be a time na magkakasama-sama kaming lahat. And I promise that, awa ng Diyos, God willing, it's going to happen. What's this? Payagin lang ako nung nasa itaas ng Panginoong Diyos. Bigyan ako ng good health. Continued blessings, lalo na po sa aking online show, TikTok with Aster Amoyo. I have to be very, very honest also, na nung sinimulan ko ang aking online talk show, I just wanted to do it, not for anything. Hindi po ako mayaman, simpleng tao lang po ako. Merely because I just wanted to do something during the pandemic. Alam naman natin lahat, di ba? Naka-lockdown. We were all locked in our homes. Hindi tayo makalabas. Ako kasi, sanay po ako na may ginagawa. Kinasa bahay ako, kinasa labas ako.
I want to be busy with something. Let me just share this, no? I know this is my birthday, but I just wanted to let everybody know kung how I started my online show, TikTok with Aster Amoyo. Way back, almost 4 years ago. Ara was there. Nalaala mo, Ara, yung launch ng Skyjet, direct flight from Manila to Palawan. Diba? San Jose, Palawan. I met this couple. Yung mag-asawang Jom at saka si Ray de la Vega. Makita ko sina Ara, sina Barbie Imperial, at saka ang daming celebrities doon. Nang hinayan ako na wala akong crew. Wala akong production team with me, except my personal camera. Nang hinayan ako sa crew, gusto ko yung, andito si Ara, gusto ko interviewin, andito si Barbie, andito yung iba pang celebrities. Parang chance ko na, because I was with them. Diba, we had all the time. What I did was, I approached a friend, actually si Dodgy. Sabi ko, can I borrow your team? Ipinahiram sa akin. So, na-interview ko si Ara. Actually, dalawa lang kayo ang na-interview ko, si Ara at saka si Barbie Imperial. And then, months after, nagkaroon ng pandemic. Right? Nagkaroon ng pandemic. Luckily for me, I got the numbers of this couple. I just kept it with me. And then parang, I'm sorry may boredom, diba? Na nasa flow time ng bahay. Ano kayong pwede kong gawin? Ano kayong pwede maging productive ka? Tinawagan ko yung mag-asawa. Sabi ko, would you like to team up with me? Kayo ang magiging production team ko. Sabi ko, ako, mag-solo flight, ako magko-coordinate, akong talent coordinator, everything. Ako na yun. Lahat ng ibang aspeto, ako na yun. And then I also asked the assistance of my daughter based in Tokyo, si Ayla. So yun, ganun ka minimal lang aming team. So, sa maniwala kayo sa hindi, I started TikTok with Aster Amoyo in June. Actually, June kami unang nag-taping, but the first upload was I started July 2020. Peak yun, di ba? Peak yun ng pandemic. Ang guess ko sinong una kong in-interview. Since anak-anakan ko si Pops Fernandez, hindi siya lumalabas. But because of me, sabi niya, tita, you know that I don't go out. But because of you, hindi ako makahindi. Napalabas ko si Pops. Alam niyo, unang taping namin sa studio mismo ng Studio Manila, in Bikutan. Naka-lockdown yung mga doon, grabe yung lugar na yun. I don't have a driver, syempre at that time. Ako lang nag-drive, ang dahil pasikot-sikot, ikipot ng kalye, pinuntahan ko yun. Pinuntahan, si Pops, nakatalubog pa si Pops eh. So I won't forget that. So si Pops ang kaunahan ko pong in-interview. And then that propelled yung aking simpleng talk, or rather online talk show. Doon po nagsimula ang TikTok with Aster Amoyo. So yung simpleng tatlo lang kami. And then, I have this friend for a long time na hindi ko nakita. Siguro maybe 3 decades, 30 years ago, na hindi kami nakikita. We got reconnected. I'm referring to Mamu, Richie Ang. Fortunately, at that time, I was residing in one of the condos dito sa May Santolan. And then, nag-usap kami, nag-chat kami. Sabi niya, Tita A, sabi, why don't you do your interviews here in my place? Sabi ko, I'll take a look. Sige, I'll go. Sorry senior citizen na po ako, pero lumalabas po ako. Na dapat, di ba, yung mga senior citizen dapat sa loob lang ng bahay. Pero ako po, I drive. Tapos pumupunta ako. Napalabas ko sina Pilita Corrales. Napalabas ko sina Carmen Soriano. Napalabas ko sina Glidel Mercado, yung mag-asawa. Napalabas ko si Teresa Loizaga, saka si Diego Loizaga, etc., etc., etc. So, never na naging problema ko. I know it was a big challenge on my part for them to come out.
or to go out of their respective homes. Diba? Pero napalabas ko po sila. At sa awa ng Diyos, nakasurvive po ang aking online show. Wala po akong, sabi ko nga, alam niyo nung nagsisimula pa lang ako, yung mga pamangkin ko, they were my #1 supporters. They were my #1, uy, may isa ng subscriber. Uy, may 3 na. Uy, may 10 na. So, alam mo, hindi nyo lang alam yung nararamdaman ko at that time. I was so happy. Kasi alam ko parang may isa-isa nang naniniwala. May nagsusubscribe na sa inyo. And I'm glad to announce to everyone, hopefully by next week, I promise, I already have 400,000 subscribers. And with about, pwede ba kung, ayoko magmalaki kasi siyempre ang dami namang millions talaga mga subscribers eh. Pero sa akin kasi, yung konting nadadagdag, I feel so happy. Iba yung joy ang nararamdaman ko. With about 50 million views. Wow! Diba? So parang, ang dream ko, parang artista yun, diba, Ara? Pag gusto mong, ang pinaka-ultimate sa inyo yung magkaaway. Diba? Ako, diba, marami sa atin dito nakatanggap na ng 100. Pag 100K, ano na yun eh, silver. But the next is 1 million subscribers. So, ang layo ko pa po. Pero despite that, I know na very strong ang aking programa. Nararamdaman ko po yun, not only because of some people telling me, isa sa pinakamalakas kong market or audience is the US. Isa ang pinakamalakas ng pero overseas ang napakalakas ng suporta. They don't subscribe, but they watch me regularly. Yun ang pinaka-importante, kaya awa ng Diyos, mataas ang views ko. Pero ang subs ko, kukonti pa kayo. That's why I'm encouraging my friends, sana mag-subscribe kayo para mapagod ko yung gold million mark. Diba? And I promise, awa ng Diyos, pag na-reach ko yung 1 million, we'll have another get-together. Diba? So yun lang. But anyway, kunento ko lang yun ang simple para at least main nyo lang kung paano ako nagsimula. Like, it was not even planned. Hindi ko po yung plinano. Nagsimula lang po nga ito, sabi ko nga sa inyo lang, this was a product of the pandemic. So, na naging productive siya. Now, I started to like it so much, and ngayon parang kinarir ko na. Marami sa atin dito ang nag-vlog. Karamihan ng mga kasamahan ko dito, are vloggers. Pero di ba ang sarap ng pakiramdam, Jojo? Ang isa pang kinatutuwa ko rito, Morley Alinio. Alam mo si Morley, I've been telling him, you know, tita, idol kita, blah, 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 blah. Before kasi parang medyo mahina ang loob niya. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, Morley. Go, 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 go. Ang laki mo rin. Ang taas-taas na ng malapit ka naman 200,000. Di ba? Good luck, keep it up. Ang galing-galing ni Morley. I'm so happy for him kasi ang tagal na rin ang pinagsamahan namin. Yung unang talk show, GMA Inside Showbiz with Astor. 1995, 96. So, isa po nun si Morley sa mga sa mga writers, right? Sa mga writers. So, meron kami nakaraan ni Morley. So, I'm so proud of him. Alam niyo sabihin ko, like, I think in this industry, isa na po ako sa ayoko sabihin yung pinaka-old eh. Ako na yung isa sa pinaka-veteran na nagtitira in this business. Kaya that's why, habang kaya ko pa, I wanted to do my best. I wanted to share everything that I have with everyone. Small things, but it means a lot to everyone, di ba? I love my colleagues. I wanted, sabi ko nga, pero despite that, nagkakaroon pa rin tayo mga katampuhan, pero hindi sabi nga nila, you cannot please everyone. Love you. Ay! Si MJ. Ayan, andyan si Manang Imelda Papin. Hindi nyo lang alam, I was the manager of Eva Eugenio before, at the peak of her career. Ang ka-rival ni Eva was of course Imelda Papin, but she is a bigger star. She's the concert queen. She's the jukebox queen, di ba? Siya talaga, pero despite that, kahit ano yun, di ba, sa amin walang naging problema eh.
We are the best of friends. We are kumari, inaanak ko yung anak niya. Inaanak ko rin ang anak ni Eva. Ganon ang friendship namin. Walang rivalry. Ang sabi nga ni Martin at saka ni Gary, di ba? Ang mga nagsasabong, di ba, usually are the fans, di ba? Or the media, tayo. Tayo talagang gumagawa minsan ng mga intriga. Hindi, not necessarily intriga. Pero tayo nagsasabong, di ba, sa kanila. No. Pero sila, somehow, na-affectahan. Di ba, because of these intrigues. Pero earlier, it's not good, not only good health for me and my family, but for everyone, and peace to the world.